This is Firefly Twin-Ed emergency light. Damn, look at that broke the mold. Give me some more, make it overdose. Damn, look at that. And today, we're going to unbox this. But first, dito muna tayo sa box. Sa box, nakikita mo nakalagay na yung brand niya, which is Firefly. Then, nandyan na rin yung mga features niya. Tapos, meron din siyang picture kung ano itsura niya sa loob. Kaya, bago mo siya bilhin, makikita mo na agad yung design niya. Tapos, sa gilid, nakalagay na rin yung specs and caution niya. Okay, buksan na natin. So, pag binuksan mo siya, meron siyang styro each side protecting the lamp. Tapos, naka-plastic na rin siya para hindi siya magasgasan tsaka hindi siya malikabukan. Tapos, may kasama na rin siyang manual. Meron din siyang kasamang fuse, dalawa, tsaka dalawang talk-through. Para saan ba ang emergency light? Ito ay para sa mga pagkakataon na merong emergencies like blackout, tunog, lindol, na kadalasan ay walang power o walang kuryente. So, nilagyan ito ng battery to serve as a light sa mga ganitong pagkakataon. Balik tayo dito sa Fel 201L. Sa itsura niya, medyo may katangkaran siya ng konti, tapos medyo may kabigatan din siya ng konti. Yung kulay niya is color white. Meron siyang dalawang lamp heads na gawa sa plastic, tapos meron siyang tag 12 pieces na 0.06 watts na LED. Tapos meron na rin siyang dome reflector sa loob for broader light distribution, and yung cover naman ng LED lights niya is plastic na transparent. Tapos yung sa handle naman niya, gawa rin yan sa plastic. Yung casing niya is made of metal. Tapos sa harap may kita mo na rin yung brand niya, yung model type, tapos indicator light, charging and power. Then meron na rin dyan dalawang on and off power button, left and right. Tapos nakalagay na rin dito yung fuse at saka yung test button niya. Then sa gilid naman, nakalagay yung plug niya with 1 meter wire. Tapos sa likod, meron siyang dalawang screw hole. Tapos nakalagay na rin yung specs niya at kung paano siya gamitin. So sukatin naman natin yung dimension niya. Tara, testingin na natin. Ang sabi sa manual, isaksak sa designated power supply. Ang input voltage po nito is 220 up to 240 volts in 50 to 60 Hz. So, saksak natin siya dito sa 220 volts. So, yan, pag sinaksak pala siya, umiilaw yung charging and indicator light niya. At sabi din sa manual, normal lang daw na umiinit kapag ka-charge siya. So, pasahe pa natin. Ang sabi dito, to simulate the item on power outage, push the test button. So, push natin. Nawala yung ilaw sa charging and power indicator light. So, ibig sabihin, gumagana yung test button niya. Next, do not forget to turn on LED lamp you want to lights up during power failure. So, meron tayo ditong dalawang on and off power button, left and right. Pareho natin silang i-on, tas i-off natin yung power mamaya. Ang sabi sa lamp features, lights up instantly during power failure. At ang response time niya daw is less than 0.1 second. Sobrang bilis nun. So, check natin kung totoo nga ba. Walang kukurap. Next, adjustable daw yung lamps niya up to 180 degrees, both horizontal and vertical. So, tingnan natin. And the last one, each LED lamp head can be manually turned on and off. So, check ulit natin. Okay, tapos na nating testingin and check naman natin yung wiring sa loob tsaka yung arrangement kung kamusta. So, ito yung loob niya, no? Okay naman yung wiring. 2 colors of wire, tapos maayos naman yung pagkakalagay ng PCB, ng transformer, tsaka ng battery niya. Yung battery nga pala nito is 6 volts and 4.5 ampere na sealed lead acid battery. That's why medyo may kabigatan siya, and dahil na rin yung sa metal yung casing niya. Conclusion na tayo. Ano nga ba yung napansin kong maganda dito at yung sa tingin ko pwede pa nilang i-improve? So, sa pros muna tayo. And punta tayo dito sa design. Yung una ko talaga napansin sa kanya is yung color niya, no? Napakaputi niya, kaya para sa akin, napaka-presentable niyan tignan. Sa tingin ko yung mga ganitong itsura pang commercial to eh. Pwede sa mga hotel, sa mga condo, sa mga mall. Kaya siguro ito yung madalas ko nakikita pagka nagpupunta ako sa mga mall, sa mga restaurant na nakalagay na mga emergency lights. Sa materials used naman, okay sa akin yung LED lights na ginamit nila, no? Kasi bukod sa mas maliwanag siya, mas tipid din siya sa kuryente. Tapos maganda rin yung
ginamit nilang plastic dito sa LED lamp, which is ABS plastic. And ABS plastic can resist below 90 degrees Celsius. So, napakataas ng resistance niya sa high temperature. Tapos yung casing niya matibay na kasi gawa siya sa metal. Mas pinatibay pa siya ng pagiging powder coated niya, no? Kasi yung powder coated po, nakaano na po yan, corrosion proof, tsaka rust proof na siya. So, hindi siya basta-basta mababakbak, di rin siya basta-basta kakalawangin. Kung titignan mo na maigi, pasok siya sa durability test, tsaka sa practicality. Kasi, hindi ka basta-basta bibili agad ng bago. Para sa akin, pasok din sa pros yung meron siyang external safety fuse. Kasi, in case magkaroon ng mga overload, hindi kaya short circuit, hindi masisira yung buong emergency light. Ang masisira lang is yung fuse. Tapos, pag pinalitan mo siya, pwede mo na siya ulit gamitin. Isasama ko rin sa pros yung meron siyang overcharge and over-discharge protection. Kasi, hindi basta-basta may sira yung battery niya. Tapos, sa loob naman, napansin ko sa loob niya, yung transformer is naka-fix siya ng screw. Tapos, meron siyang battery holder. So, kahit na medyo tumagal siya, o kaya kahit tumagal siya na ilang taon, walang aalog-alog sa loob. Unlike kung nakadikit lang siya, katagalan, pag nawala na yung dikit, may aalog-alog na dyan. Sa pa-additional, ang sabi kasi sa manual, kapag ka 2 lamps yung gamit mo, kaya niyang tumagal ng 17 hours. Kapag ka 1 lamp lang yung gamit mo, kaya niyang tumagal ng 32 hours. Sayang din natin matesting, di kasi kakayanin ng battery ng camera. Pero kung totoo man to, para sa akin panalong-panalo to, pasok na pasok to sa pros kasi 17 and 32 hours, napakatagal nun. Cons naman tayo. Siguro ang ipapasok ko lang sa cons is yung battery niya. Para sa akin, mas okay siguro kung lithium yung ginamit nilang battery dito. Kasi bukod sa mas magaan, mas maliit, mas matagal yung battery lifespan ng mga lithium na battery kumpara sa mga sealed lead acid tsaka li-ion. Pero okay din naman tong sealed lead acid battery. Nasa pagme-maintenance din naman yan. Nga pala, pagka i-maintenance nyo to, every 3 months, charge and discharge is highly recommended to prolong its battery life. So yun, sa tingin ko naman, nasabi ko na yung mga kailangan nyo malaman dito and kung ano yung sa tingin kong pwede nilang i-improve. Sa price, kung gusto mo malaman yung price niya, yung SRP po nito is 1,600 pesos and luckily dito sa Treb, makukuha mo na to sa halagang 1,280 pesos. Yes, 1,280 pesos. Kaya ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na dito sa aming physical store para mapasayo na tong sulit na emergency light. Again, kung nagustuhan mo tong ating video, please don't forget to like and subscribe and mag-comment ka na rin kung ano yung mga gusto mong i-review natin at bibigyan kita ng honest na review. So yun lang, kita kasi tayo sa susunod na video. Adios!